Cayetano. History repeat itself dahil matatanggal na bilang SP. Humingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero binasted ba? Malacanang binaba ang matinding babala. Pangulong Bongbong Marcos, gagalaw na ba? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Minority? Why not? Sino-sino po kaya? Lahat sila. Lahat po. We're appealing. Wala lang si Alan Peter. Lahat, hindi ka namin. Manik ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Mga Kawikaan 28 verse 26, ang taong nagtitiwala sa sarili niyang karunungan ay mangmang, ngunit ang lumalakad sa karunungan ay maliligtas. Akala ni Senate President Alan Peter Cayetano ay magagawa niyang gamitin ang kaparehong estratehiya na ginawa niya noong 2020 sa mababang kapulungan upang kapitan at huwag bitawan ang kanyang posisyon. Akala natin dahil eksperto siya sa mga politikal na maniobra ay muli niyang maiipit ang takbo ng pamahalaan sa pamagitan ng hindi pagpapatawag ng sesyon. Ngayong wala na siyang hawak na mayorya. Pero sa isang matinding revelasyon na ibinunyag ng political analyst na si Ronald Llamas at sinang-ayunan ni dating Senator Antonio Trillanes IV, nabuko ang sikretong hakbang ni Cayetano na lumapit daw at humingi di umano ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nag-alok pa umano ng tulong sa pag-usad ng impeachment ni VP Sara Duterte kapalit ng pagsalba sa kanyang pwesto bilang SP. Halika, pakinggan pa natin ito. Totoo ba, Senator, yung nabalitaan ko na yung Senate President daw ay pumunta ng Malacanang at nagmamalikluhod doon. Tutulong daw siya sa impeachment ni Sara. Totoo ba yung balita na yon, Senator? Yan, true to form yan. Dinidiscuss nga namin kanina, Sec Ronald, yung ginawa ni Alan nung speaker siya eh. Nagmamalikluhod siya kay Sara, nung hindi umubra, naghahabol siya kay Digong. Tapos nung hindi pa rin, kinandado niya yung Kongreso. House para lang hindi siya mapalitan. To buy him another day para mag last minute appeal. Kumaga, true to form yan. Gagawin yan. Iba ito si Alan. Pag na kami may power itong nahawakan, he doesn't let go. Narinig niyo ba ang naging tugon ng Malacanang na tuluyang nagpabagsak sa pag-asa ng kasalukuyang liderato? Sa halip na kondenahin o arburin ang naghihingalong kapangyarihan ni Cayetano, tahasang binasted ba at tinanggihan ba ng Pangulo ang alok na ito? Para sa akin, malamang, oo. Pero hindi lang simpleng pagtanggi ng ehekutibo, kundi nagbaba ng isang napakatapang at matinding babala ang palasyo sa pamamagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagsasabing ang patuloy na tensyon, drama at bangayan sa mataas na kapulungan ay nagbabantang magpabagal at mag-antala sa mga priority bills ng administrasyon ni Pangulong Marcos bago ang nakatakdang Senate Day adjournment sa Hunyo 6, 2026. Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement. Yeah, that's right. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas. Akala ng kampo ni Cayetano ay mananatili siyang makapangyarihan matapos ang pagkakakulong ni Senator Jingo Estrada at ang patuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Pero ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, si SP Alan Peter Cayetano ay mistulang naging isang king without a kingdom o hari na walang kaharian dahil wala na siyang kontrol sa Senado. Therefore, sa pagliit ng aktibong miyembro ng Senado patungong 22 na lang na mambabatas, ang kapangyarihan ay tuluyang pumatas sa 11-11 na nag-alis sa kakayahan ni Cayetano na makapasa ng kahit anong panukala o resolusyon ng walang kompromiso. Sa minorya,
sa pinamumunuan ni dating Senate President Vicente Soto III. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, sa sitwasyong tabla ang bilang, Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano pero anya mahirap na umusad ang isinusulong ng majority senators gaya halimbawa ng pag-amyenda sa rules ng Senado at magi ang trabaho ng Senate committees. Inihalin tulad ni Drilon ang sitwasyon ni Cayetano sa haring walang kaharian. King of the kingdom. There's no wrong control over the Senate. There's only 11 votes. Alan Cayetano cannot pass any measure because he will not have the support of the majority. Sinasabi ng minorya na malinaw ang senyales na inuulit lamang ni Cayetano ang kasaysayan noong taong 2020 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte kung saan bigla niyang sinuspindi ang sesyon sa Kongreso at nag-lockout upang iwasan ang term sharing agreement nila ni Lord Alan Velasco. Pero kung noong araw ay kinakailangan pang mamagitan ng dating Pangulo dahil sa pagkaantala ng pambansang budget, sa pagkakataong ito si PBBM ay naniniwala kung handa nang gumalaw upang protektahan ang legislative agenda tulad ng anti-political dynasty law at Kadena Act. Therefore, ang babala ng Malacanang na ang kapakanan ng ekonomiya at ng taong bayan ang nasasaktan sa childishness o pambatang laro sa Senado ay isang malinaw na hudyat na huling mga araw na lamang ito ni Cayetano sa pwesto. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Habang papalapit ang deadline sa Hunyo 6, ang pwersa ng minorya ay tiwala na makukuha ang absolute 13 votes upang formal lang tapusin ang vaccine at hubaran ng corona ang hari na wala ng kaharian. Akala ba natin ay papayag si Pangulong Marcos na ma-hostage na lamang ang kanyang mga prioridad na batas para lamang sa pansariling interes ng isang mababatas? Pero habang tuluyang ibinababa ng Malacanang ang hatol at tumangging makipagnegosasyon, ang tanong na lang na naiiwan ngayon ay ito: sa muling pagbubukas ng plenaryo, kusang loob bang bababa si Cayetano upang isalba ang institusyon o muli niyang ipipinid ang mga pinto ng Senado hanggang sa tuluyan siyang mapatalsik ng nagkakaisang minorya? Have mercy, O God. Unang Pedro 1 verses 24 to 25. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, ang takbo ng buhay ni SP Cayetano sa kasalukuyan, kung saan ang isang taong dating nasa tuktok ng kapangyarihan ay unti-unting nawawalan ng kaharian, tinatanggihan ng mga inaasahang kakampi at pilit na kumakapit sa posisyon, ay isang napakalalim na paalala sa atin ukol sa kawalan ng katiyakan sa mga bagay ng mundong ito. Akala natin kapag tayo ay madiskarte, kapag kaya natin makipagnegosasyon o kapag hawak natin ang kontrol, ay ligtas na tayo. Pero ang katotohanan, ang kapangyarihan at karangalan ng sanlibutan ay parang usok na mabilis na naglalaho. Darating ang panahon na ang lahat ng iyong kinakapitan ay mawawala at matatagpuan mo ang iyong sarili na nag-iisa at walang kaharian. Pero may isang tunay na hari na nag-aanyaya sa iyo, kaibigan, at hindi bukas kundi ngayon na huwag nang umasa sa mga marupok na alyansa ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ang haring may walang hanggang kaharian na hindi kailanman magigiba o malulusaw. Kung ikaw ay napapagod na, kaibigan, sa pakikipaglaban sa sarili mong lakas at sa paghahabol ng mga bagay na pansamantala, isuko mo ngayon ang iyong puso. Tagapin mo siya ngayon bilang iyong personal na savior at Panginoon ng iyong buhay, at bibigyan ka niya ng isang permanenteng tahanan at kapayapaan na walang sinumang politikong makakaagaw nito sa iyo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon at kinikilala ang aming kahinaan at kawalan ng halaga ng mga bagay sa mundong ito. Patawarin niyo po kami sa mga panahong nagtitiwala kami sa sarili naming lakas, sa mga maling diskarte at sa paghahabol sa posisyon o pagkilala ng tao.
Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay at ang aming kinabukasan. Ikaw po ang maghari sa aming mga puso at patnubayan niyo po ang aming landas na may patuloy na kapayapaan at katwiran. Nawa po Panginoon, gabayan niyo po si Senate President Alan Peter Cayetano, ang Pangulo ng aming bansa, ang lahat ng liderato Panginoon ng aming bansa. Natulungan niyo po sila Panginoon na ipasakop ang kanilang mga desisyon sang-ayon sa inyong kalooban. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.